Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso natin sa Soul Tales. Ako po si Liala. At muli, samahan ninyo akong pakinggan ang tibok ng isang pusong nasasaktan, pero patuloy na lumalaban. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay hindi ang kahirapan, kundi ang sakit na dulot ng taong inaasahan mong kakampi mo habang buhay. Paano kung ang mismong pamilya mo ang magiging dahilan ng iyong pagkadapa? Saan ka huhugot ng lakas para bumangon? Hindi ka na nakakatulong, perwisyo ka pa. Ang mga salita ay parang mga pako na direktang ibinaon sa dibdib ni Bea. Hindi siya humihinga. Nakakapit ang mga daliri niya sa magaspang na hamba ng pinto na para bang iyon na lang ang pumipigil sa kanyang pagbagsak. Sa harap niya, nakatayo ang kanyang ina, si Aling Nena. Ang babaeng pinag-aalayan niya ng bawat patak ng kanyang pawis, ang dahilan kung bakit siya gumigising sa dilim at umuuwi ng pagod na pagod. Pero ang mga mata nito ngayon, puno ng apoy, puno ng galit na hindi maintindihan ni Bea kung saan nanggagaling. Ano? Hindi ka sasagot? Ganyan ka na ba katigas ngayon? Matapos kitang palakihin, matapos ang lahat ng sakripisyo ko sa'yo, ito ang isusukli mo sa akin. Sakripisyo? Paulit-ulit sa isip ni Bea. Hindi ba't siya ang nagsakripisyo? Siya ang tumigil sa pag-aaral para makapagtrabaho ang kanyang kapatid. Siya ang tumatanggap ng 2 raket sa isang araw para lang may pambili ng gamot nito sa alta presyon. Siya ang nagtitiis sa isang pares lang ng sapatos para mabili ang paboritong ulam nito tuwing linggo. Ito ba ang kapalit? Nay, halos pabulong na, sabi ni Bea. Nanginginig ang boses. Hindi ko po kayang gawin ang pinapagawa nila. Mali po iyon. Mali? Halos pasigaw na sagot ni Aling Nena. Ang mali ay ang mamatay tayo sa gutom dahil sa pride mo. Isang pakiusap lang yun, Bea. Isang pirma lang. Pero mas pinili mo pa ang pagiging tama mo kaysa sa kapakanan ng pamilya mo. Naramdaman ni Bea ang hapdi sa kanyang mga mata, pero pinigilan niya ang mga luha. Ayaw niyang ipakita sa ina na nasasaktan siya. Ayaw niyang bigyan ito ng ganoong klaseng kasiyahan. Pamilya po ba ang tawag dito, Nay? Mahinang tanong niya. Ang ipahamak ang sarili kong anak para sa utang na loob sa ibang tao? Ang tanong na yon ang tila nagpasabog sa lahat. Sumulong si Aling Nena at itinuro ang pinto. Ang daliri nito ay nanginginig sa galit. Kung ganyan ang tingin mo sa amin, kung tingin mo pabigat kami sa'yo, sige. Dumadagundong ang boses nito sa maliit nilang bahay. Lumayas ka sa pamamahay na to. Huwag kang babalik hanggat hindi mo naiintindihan ang salitang utang na loob. Parang nabasag ang buong mundo ni Bea. Ang bawat salita ay mas matalim pa sa kutsilyo. Mas masakit pa sa kahit anong sampal. Tumalikod siya, walang imik, habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto. Ang huling nakita niya ay hindi ang galit na mukha ng kanyang ina, kundi ang maliit na bote ng gamot nito sa ibabaw ng lamesa. Kahit sa sandaling iyon pa rin ang inaalala niya. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Naglakad siya palayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, walang direksyon, habang nagsisimulang pumatak ang ambon mula sa langit. Hindi niya alam, sa di kalayuan, sa loob ng isang makintab na itim na sasakyan na nakaparada sa kanto, may isang pares ng mga matang nakamasid sa kanya. Nakaupo si Adrian Alonso sa driver's seat, bahagyang nakabukas ang bintana. Hindi niya narinig ang buong usapan. Ang tanging nakita niya ay ang pagtatalo, ang galit sa mukha ng matandang babae, at ang tahimik na pagtangis ng dalaga nang tumalikod ito. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito, pero hindi ang pagyuko ng ulo. Nakita niya ang mga luhang dumadaloy sa pisngi nito, pero nakita rin niya ang dignidad sa bawat hakbang nito palayo. May kakaiba sa babaeng ito, isang bigat. Isang tapang na hindi maipaliwanag. Sinundan niya ito ng tingin
hanggang sa maging isa na lang itong anino sa ilalim ng ulan. Napakunot ang kanyang noo. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na hindi niya inaasahang magiging simula ng lahat. Sino siya? Walang direksyon ang mga paa ni Bea. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay kasing lamig ng pagtalikod sa kanya ng sariling ina. Naglalakad lang siya, hindi alintana. Ang mga taong napapatingin, hindi naririnig ang mga busina ng sasakyan. Sa isip niya, paulit-ulit na tumatakbo ang huling mga salita ni Aling Nena. Lumayas ka. Lumalabo ang lahat sa paligid niya dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Wala siyang pera, wala siyang gamit, wala siyang pupuntahan. Sa wakas, bumigay ang kanyang mga binti. Napaupo siya sa isang basang bangko, sa isang maliit na parke. Niyakap ang sarili para labanan ang ginaw. Doon, sa ilalim ng humihinang ulan, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ilang sandali pa, isang payong ang biglang sumilong sa kanya. Inangat niya ang kanyang basang mukha at nakita ang isang pamilyar na ngiti. Bea, anak, si Aling Marites, ang may-ari ng maliit na laundry shop sa kanilang kanto. Isang babaeng mas matanda sa kanya ng ilang taon, pero parang ate na ang turing niya. Hindi na nagtanong si Aling Marite. Hinawakan nito ang kanyang braso at marahang itinayo. Halika na, sumama ka muna sa akin. Dinala siya ni Aling Marites sa maliit na espasyo sa likod ng kanyang laundry shop. Ang amoy ng fabric conditioner at ang init mula sa mga makina ay tila yumakap sa nanlalamig niyang katawan. Pinaupo siya nito sa isang lumang silya, kumuha ng malinis na tuwalya at ipinatong sa kanyang balikat. Walang nagsasalita. Umalis sandali si Aling Marites at bumalik na may dalang isang tasa ng mainit na tsokolate. Inilagay nito ang tasa sa nanginginig niyang mga kamay. Sa pagdampi ng init sa kanyang palad, doon na bumigay ang lahat ng emosyon na kanyang kinikimkim. Napahagulgol siya ng walang tigil. Isang iyak na puno ng sakit, ng pagtataka, ng hinanakit. Ibinuhos niya ang lahat, ang bawat salita, ang bawat akusasyon, ang bigat ng utang na loob na hindi naman niya kasalanan. Nakikinig lang si Aling Marites. Hindi ito sumasabad. Hinahayaan lang siyang ilabas ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Nang sa wakas, ay humupa ang kanyang pag-iyak. Saka lang ito nagsalita. Mahinahon, ngunit matatag. Uminom ka muna. Sumunod si Bea. Ang tamis at init ng tsokolate ay tila nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang kalooban. Bea, sabi ni Aling Marites, hinawakan ng kanyang kamay. Hindi solusyon ang pagtakbo. Kung wala kang kasalanan, huwag mong hayaang tapak-tapakan nila ang dignidad mo. Ang katotohanan, ipinaglalaban yan. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Bea. Dignidad. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Tumango siya, pinupunasan ang mga huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya magpapatalo. Pupunta po ako sa tindahan ng Pag-asa. Sabi niya, may bagong determinasyon sa kanyang boses. Mag-a-apply po ako bilang volunteer. Doon. Sa mismong lugar na yon, ipapakita ko sa kanila na hindi ako masamang tao. Ngumiti si Aling Marites. Yan ang Bea na kilala ko. Samantala, sa loob ng kanyang sasakyan, hindi pa rin umaalis si Adrian. Ang imahe ng babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan ay nakatatak sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang personal assistant. Mark, sabi niya, seryoso ang boses. May ipapahanap ako sa'yo. May isang bahay malapit sa construction site ng community kitchen. Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa babaeng nakatira doon. Ang babaeng umalis kanina lang. I need to know her story. Kinabukasan, maagang gumising si Bea. Suot ang hiniram na damit mula kay Aling Marites, tinungo niya ang tindahan ng Pag-asa. Ito na iyon. Ang unang hakbang
Nakatayo siya sa harap ng malinis na gate. Pinagmamasdan ang mga taong pumapasok at lumalabas. Huminga siya ng malalim. Pinapalakas ang kanyang loob. Nang akma na siyang hahakbang papasok, isang makintab at itim na sasakyan ang huminto nang walang ingay sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto sa passenger side. Unang lumabas ang isang pares ng stiletto heels, sinundan ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling bestida at maitim na salamin sa mata. Inalis ng babae ang kanyang salamin, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tingin na malamig, mapanuri at puno ng paghamak. Bago pa man makapasok si Bea, isang amoy ng mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. Ang babae sa harap niya ay si Veronica, ang hipag ng may-ari ng Alonso Corporation, si Imelda Alonso. Nakikita lang siya ni Bea sa mga dyaryo, pero sa personal, mas matindi ang aura nito. Isang aura na tila kayang bilhin ng lahat, pati na ang kaluluwa mo. "And you are?" tanong ni Veronica. Ang boses ay kasing lamig ng kanyang tingin. "Bea Cruz po. Mag-a-apply po sana ako bilang volunteer," sagot ni Bea. Pinipilit na huwag manginig ang boses. Tinaasan siya ni Veronica ng kilay. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay parang scanner. Sinusuri ang bawat hibla ng kanyang murang damit. Ang gasgas sa kanyang lumang sapatos. "A volunteer? Anong ma-o-offer mo dito bukod sa yung sarili mo?" Ang tanong ay puno ng malisya. Naramdaman ni Bea ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Sa likod ni Veronica, nakatayo ang manager ng kusina, si Gengay Reyes, na halatang hindi komportable pero walang magawa. "Kahit ano pong trabaho," mahinang sagot ni Bea. "Magaling po akong magluto, maglinis. Gusto ko lang po talagang makatulong." Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Veronica. "Charity starts at home, Iha. Baka mas kailangan ka sa bahay ninyo? Or perhaps, you're looking for other forms of charity here?" Yun na yun. Ang insulto. Ang direktang pagyurak sa kanyang pagkatao. Huminga ng malalim si Bea. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Veronica at sa unang pagkakataon nawala ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang tahimik na apoy. "Hindi po ako mayaman sa pera, ma'am," sabi niya. Malinaw at matatag. "Pero pinalaki po ako ng nanay ko na maging mayaman sa dignidad." Natigilan si Veronica. Maging si Gengelo Reyes ay bahagyang napanganga. Bago pa man makasagot si Veronica, isang boses lalaki ang pumutol sa tensyon. "Tita, what's going on here?" Sabay-sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pinto si Adrian Alonso, suot ang isang simpleng polo shirt at maong, pero hindi maitatago ang aura ng kapangyarihan. Nagtagpo ang mga mata nila ni Bea. Nakita ni Bea ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Adrian, ang pagkislap ng pagkakilala. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ngumiti ng matamis si Veronica, agad na nag-iba ang timpla. "Adrian, darling, nothing. We were just interviewing this young lady. Naghahanap yata ng opportunity." Ang paraan ng pagbigkas ni Veronica sa salitang opportunity ay may diin, may ibig ipahiwatig. Tumingin si Adrian kay Bea, pagkatapos ay kay Veronica. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang mga mata ay naging mapanuri at malamig. Ang kaunting init na nakita ni Bea kanina ay biglang nawala. Naalala niya ako, isip ni Bea, at hinuhusgahan na niya ako. "Right." Maikling sagot ni Adrian, umiwas ng tingin kay Bea. "Mrs. Reyes, pakiasikaso na lang siya." Para kay Bea, mas masakit pa yon kaysa sa mga salita ni Veronica. Ang biglaang paglamig, ang agarang paghatol. "Of course," sabi ni Veronica. Muling ibinaling ang atensyon kay Bea na may ngiting tagumpay. "Since you're so eager to help, may perfect na trabaho para sa'yo." Tumingin siya kay Geng Reyes. "Mrs. Reyes, ipagamit mo sa kanya ang lumang bodega sa likod. Kailangan na yang malinis today." Napaatras si Geng Reyes. "Pero Ma'am Veronica,
Yung bodega po, matagal na pong hindi nabubuksan yon. Exactly, putol ni Veronica. Tumingin siya kay Bea. Kaya mo naman siguro yan, Miss Cruz, di ba? You seem capable. Walang nagawa si Bea kundi tumango. Ito ang parusa sa kanyang pagsagot. Dinala siya ni Gengaro Reyes sa likod, sa isang lumang pinto na kinakalawang na. Nang buksan ito, isang amoy ng alikabok at luma ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob at puno ng mga sirang upuan at mga kahon na hindi na ginagamit. Pasensya ka na, iha, sabi ni Geng Reyes. Ito ang inutos eh. Okay lang po, sagot ni Bea, kahit na nanlalamig ang kanyang sikmura. Kaya ko po ito. Pumasok si Bea sa loob. Iniwan ni Geng Reyes na bahagyang nakaawang ang pinto para may pumasok na kaunting liwanag. Nagsimula siyang magbuhat ng mga kahon. Pinipilit na huwag isipin ang lahat. Trabaho lang. Kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Habang abala siya sa pag-aayos sa isang madilim na sulok, isang malakas na ihip ng hangin ang biglang nagtulak sa pinto. Narinig niya ang malakas na paglagapak nito. At ang tunog ng lock na pumuwesto. Napatigil siya. Napalibutan siya ng halos kumpletong kadiliman. Naiwan siyang mag-isa. Sa dilim. Ang unang naramdaman ni Bea ay hindi takot, kundi inis. Inis sa sarili dahil hinayaan niyang mangyari ito. Sinubukan niyang itulak ang pinto pero hindi man lang ito gumalaw. Tao po! May tao po ba dyan? Sigaw niya, kinakalampag ang pinto. Walang sumasagot. Sumandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang alikabok ay dumikit sa kanyang damit. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Hindi ito aksidente. Alam niya iyon. Ito ang unang pagsubok at hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Sa labas, papalapit na si Adrian sa kanyang sasakyan nang marinig niya ang mahinang kalampag. Tumigil siya. Saan nanggagaling iyon? Tumingin siya sa paligid. Ang tanging naroon ay ang lumang bodega. Kumunot ang kanyang noo. Lumapit siya sa pinto at idinikit ang tenga. Doon niya narinig ang isang boses. Tulong. Buksan niyo po ang pinto. Ang boses ng babae. Si Bea. Walang pag-aalinlangan. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Nakalock. Tumingin siya sa paligid. Nakakita ng isang piraso ng bakal at ginamit iyon para piliting buksan ang sira-sirang lock. Pagkatapos ng ilang subok, bumigay ito. Bumukas ang pinto at tumama ang liwanag sa mukha ni Bea na nakaupo sa sahig. Nag-angat siya ng tingin at nagulat nang makita si Adrian. Ikaw! Tumayo si Bea. Pinapagpagan ang kanyang damit. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya umiyak. Tumingin lang siya kay Adrian. Salamat po. Naramdaman ni Adrian ang isang bahagyang kirot ng konsensya. Anong nangyari? Sumara po ang pinto. Siguro po sa hangin. Pagsisinungaling ni Bea. Ayaw niyang magsumbong. Ayaw niyang magmukhang kaawa-awa. Tinitigan siya ni Adrian. Alam niyang hindi iyon totoo. Nakita niya ang tingin ni Veronica kanina. Sa susunod, mag-iingat ka. Sabi lang niya at tumalikod na. Habang naglalakad si Adrian pabalik, sinalubong siya ni Veronica. Adrian, aalis ka na? Let's have lunch. I'm not hungry, tita. Malamig niyang sagot. And please stop it. Huwag mo siyang idamay sa kung ano man ang problema mo sa akin. Natawa si Veronica, isang tawang walang saya. Problem? Darling, I'm trying to protect you. Nakalimutan mo na ba si Clarice? Ganyan-ganyan din ang itsura niya. Mukhang anghel. Pero demonyo pala. They are all the same, Adrian. They see you, they see our family, and they see a lottery ticket. Ang pagbanggit sa pangalang Clarice ay parang isang suntok sa sikmura ni Adrian. Bumalik ang lahat ng alaala, ang mga kasinungalingan, ang pagtataksil, ang sakit. Nanigas ang kanyang panga. Bea is not Clarice, sabi niya. Pero kahit siya,
Hindi sigurado sa sarili niyang mga salita. "We'll see," sagot ni Veronica at nilagpasan siya. Linggid sa kanilang kaalaman sa isang opisina sa itaas na palapag ng gusali ng Alonso Corp. Pinapanood ni Imelda Alonso ang lahat sa isang monitor ng CCTV. Nakita niya ang pagdating ni Bea. Nakita niya ang pag-uusap nila ni Veronica. At nakita niya kung paano aksidenteng nalock ang pinto ng bodega. Pero ang pinaka-nakapukaw ng kanyang atensyon ay ang reaksyon ni Bea. Nakita niya sa close-up shot kung paano ito naupo sa sahig. Hindi nagpapanik, kundi tila nag-iisip. Nakita niya ang kawalan ng reklamo nang buksan ni Adrian ang pinto. May kakaiba sa batang ito. Isang katatagan na bihira niyang makita. Kinuha ni Imelda ang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. "Elsa," sabi niya sa mahinang boses. "Find out everything you can about a girl named Bea Cruz. I want to know her story, lahat." Pagkatapos ng kanyang trabaho, pumalik si Bea sa bodega. Walang nag-utos, pero tinapos niya ang paglilinis. Nang palabas na siya, pagod at marumi, muli siyang natigilan. Nakatayo sa di kalayuan, sa labas ng gate, ang kanyang ina, si Aling Nena. Mukha itong pagod, balisa. At sa mga mata nito, nakita ni Bea ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Pagsisisi. "Bea, anak." Nagsusumamong tawag nito. "Umuwi ka na please. Gawin mo na ang pinapakiusap nila. Para sa atin to." Ang puso ni Bea ay parang pinipiga. Ang ina niya, na dating napakatatag, ngayon ay nagmamakaawa sa harap niya. Ang makita ang ina na nagmamakaawa ay mas masakit pa kaysa sa pagtataboy nito sa kanya. Nanginginig ang mga labi ni Bea. Gustong-gusto niyang tumakbo at yakapin ito, pero pinigilan niya ang sarili. Ang pag-uwi ay nangangahulugan ng pagsuko. Ang pagsuko ay nangangahulugan ng pagbebenta sa sarili niyang prinsipyo. "Hindi ko po kaya, Nay." Halos pabulong niyang sabi. Puno ng sakit ang kanyang boses. "Patawad po." Tumalikod siya at bawat hakbang palayo ay parang may tinik na tumutusok sa kanyang puso. Sa opisina ni Gengar Reyes, tinanggap ni Bea ang kanyang bayad para sa araw na yon. Hindi ito pera. Isang maliit na plastic bag na naglalaman ng 1 kilo ng bigas at 2 dilatang sardinas. Iyon lang daw ang kayang ibigay para sa mga volunteer. Alam ni Bea na utos na naman ito ni Veronica. Isang paraan para ipamukha sa kanya kung gaano siya kaaba. Pero para kay Bea, biyaya pa rin ito. Mahigpit niyang niyakap ang supot ng bigas. Nagpapasalamat pa rin. Habang naglalakad siya sa papalubog na araw, pauwi sa bahay ni Aling Marites, nadaanan niya ang isang pamilyar na anino sa ilalim ng tulay. Isang matandang babae, si Lola Ising, na madalas mamalimos sa lugar na yon. Nanginginig ito sa ginaw at halatang walang laman ang tiyan. Tumigil si Bea. Tiningnan niya ang supot ng bigas sa kanyang mga kamay, ang tangi niyang pagkain para sa araw na yon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lola Ising. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya sa matanda. "Lola," tawag niya. "Kumain na po ba kayo?" Umiling lang ang matanda. Napakayupyop sa sarili. Naupo si Bea sa tabi nito. Binuksan niya ang kanyang supot, kumuha ng plastic cup mula sa kanyang bulsa at maingat na isinalin ang kalahati ng bigas. Ibinigay niya ito sa matanda kasama ang 1 dilatang sardinas. "Para po sa inyo," sabi ni Bea na may kasamang nangiti. "Pasensya na po, ito lang ang kaya kong ibigay." Gulat na napatingin sa kanya si Lola Ising. Ang mga mata nitong kulubot ay biglang nagkaroon ng luha. "Salamat, Iha. Pagpalain ka ng Diyos. Mag-iingat po kayo palagi," sabi lang ni Bea. Nang akma siyang tatayo, isang lalaking maayos ang pananamit ang biglang lumapit sa kanila. Nakita pala nito ang buong pangyayari. "Miss, I'm impressed," sabi ng lalaki.
Bihira na lang ang may pusong ganyan ngayon. I might have a better opportunity for you than just volunteering. May iniabot itong calling card. Naramdaman ni Bea ang kaba. May kung anong hindi tama sa ngiti ng lalaki. Magalang siyang umiling. Salamat po, pero kontento na po ako sa pagtulong. Mabilis siyang tumayo at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Hindi niya alam. Sa di kalayuan, isang kamera ang kumukuha ng litrato ng eksenang iyon. Ang pag-uusap nila ng estrangherong lalaki. Ang pag-abot nito ng business card. Nang gabing iyon, pagdating ni Bea sa bahay ni Aling Marites, may nakita siyang isang puting sobre na isiniksik sa ilalim ng pinto. Kinuha niya ito. Nagtataka kung kanino galing. Pagbukas niya, hindi sulat ang laman. Isang litrato. Litrato niya habang kausap ang lalaki kanina. Ang anggulo ng kuha ay mapanlin lang. Mukha silang malapit at may lihim na pinag-uusapan. Sa ilalim ng litrato, may isang pangungusap na nakasulat sa kamay, gamit ang pulang tinta. Malayo ang mararating ng kahihiyan mo. Kinabukasan, ang lason ay nagsimulang kumalat. Ang litrato, na kinopya at ipinamahagi sa dilim, ay naging usap-usapan sa buong barangay. Nagpasalin-salin ito sa mga kamay ng mga tsismosa. Bawat isa ay nagdaragdag ng sarili nilang bersyon ng kwento. Nakita niyo ba? Yung anak ni Aling Nena, si Bea. Grabe, di ba? Akala mo'y tahimik, may tinatago palang kalandian. Ang sabi, nabingwit daw na mayaman. Kabit daw. Nang lumabas si Bea mula sa bahay ni Aling Marites para bumili ng pandesal, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang mga dating bumabati sa kanya ng "Good morning, Bea" ay bigla na lang umiiwas ng tingin. Ang iba ay hayagang nagbubulungan habang siya'y dumaraan. Tinatakpan ng kanilang mga bibig, pero hindi ang kanilang mapanghusgang mga mata. Pagdating niya sa tindahan ni Aling Zenny, ang dating masayahing tindera ay naging malamig. "Anong bibilin mo?" tanong nito. Hindi man lang tumitingin sa kanya. "5 pisong pandesal po," sagot ni Bea. Iniabot ni Aling Zenny ang supot ng padabog. Bayad. Naramdaman ni Bea na parang may pader na humaharang sa pagitan niya at ng mundong dati niyang kilala. Ang bawat tingin, bawat bulong, ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Bumalik siya sa bahay ni Aling Marites na halos maiyak. Maging si Aling Marites ay narinig na ang mga tsismis at apektado na rin ang kanyang negosyo. May mga customer na biglang nag-cancel ng kanilang pinapalabhan. Hindi na kinaya ni Bea. Umupo siya sa isang sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod at doon umiyak ng tahimik. Ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang lahat ng kanyang pagtitiis ay nawalang saysay dahil sa isang litrato at sa kasinungalingang gawa-gawa. Maya-maya, naramdaman niyang may humahaplos sa kanyang likod. Inangat niya ang kanyang tingin. Nakatayo doon ang kanyang nakababatang kapatid na si Binok, 10 taong gulang. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang paghusga, tanging pag-aalala. At sabi ni Binok, at iniabot sa kanya ang isang piraso ng pandesal, ang tinapay na binili niya kanina. "Huwag ka nang umiyak, para sa'yo ito." "Binok, ate, naniniwala ako sa'yo." Ang simpleng mga salitang iyon mula sa kanyang kapatid ay parang isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Niyakap niya si Binok ng mahigpit. Ito na lang ang natitira sa kanya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangya niyang opisina, nakaupo si Imelda Alonso habang hawak ang isang kopya ng parehong litrato. Ibinigay ito sa kanya ng kanyang investigador. Tinitigan niya ito, hindi ang litrato, kundi ang kalidad ng papel, ang paraan ng pagkakaimprenta. Masyadong malinis, masyadong planado. Kinuha niya ang telepono. "General Mateo, Imelda here. I need you to look into someone for me. The subject's name is Veronica Alonso. Yes, may hipag. Be discreet." Samantala, sa barangay, nakakuha ng kaunting lakas ng loob si Bea
Mula sa kanyang kapatid, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi ako pwedeng magpatalo. Lumabas siya ng bahay, desididong harapin ang mga nagkakalat ng tsismis. Nakita niya ang grupo ni Aling Zenny na nagkukumpulan sa kanto. Nilapitan niya sila. "Aling Zenny," sabi niya, nanginginig, pero pilit na pinatatatag ang boses. "Wala pong katotohanan ang mga sinasabi niyo." "Aba, at ikaw pa ang may ganang magmalinis," sigaw ni Aling Zenny. Biglang may isang figura na mabilis na lumapit mula sa likuran. Isang anino ng galit at kahihiyan. Si Aling Nena. "Bea!" sigaw nito, nanginginig ang buong katawan. "Anong kahihiyan na naman to? Dahil sa'yo, hindi na kami makalabas ng bahay." "Nay, hindi po totoo." Hindi na natapos ni Bea ang kanyang sasabihin. Isang malutong na sampal ang dumapos sa pisngi ni Bea. Tumigil ang mundo. Tumahimik ang lahat. Naramdaman ni Bea ang hapdi sa kanyang pisngi, pero mas masakit ang hapdi sa kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang ina, hindi makapaniwala. Sa harap ng lahat ng mga taong humuhusga sa kanya, ang sarili niyang ina ang nagbigay ng pinal na hatol. "Wala kang kwentang anak," sigaw ni Aling Nena. Bago tumalikod at tumakbo palayo, umiiyak sa kahihiyan. Naiwan si Bea na nakatayo doon, tulala. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, kasabay ng pagbasag ng huling piraso ng kanyang puso. Nakatayo lang si Bea doon, manhid. Ang hapdi sa pisngi niya ay wala nang wala kumpara sa hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Ang mga bulungan sa paligid ay tila humina at naging isang ugong na lang. Parang hubad siya sa harap ng buong mundo. Hinatulan hindi ng mga estranghero, kundi ng sarili niyang dugo at laman. Hindi niya nakita ang paghinto ng isang itim na sasakyan sa di kalayuan. Sa loob nito, napahigpit ang hawak ni Adrian sa manibela. Nakita niya ang lahat, ang pagsugod ng matanda, ang sampal, ang pagtalikod. Sa tabi niya, isang nangiting tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Veronica. "See, Adrian, I told you, they solve their problems like animals. Walang class," mahinang sabi nito, puno ng pangaalipusta. Pero hindi na nakikinig si Adrian. Ang nakikita niya lang ay ang babaeng nakatayo sa gitna ng lahat, mag-isa, basag. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng alaala ni Clarice, lahat ng babala ni Veronica ay biglang nawasak ng isang malupit na katotohanan. Ang kawalang katarungan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Adrian. Binuksan niya ang pinto ng kotse at bumaba. Ang presensya niya ay agad napansin. Ang mga nagbubulungan ay biglang natahimik. Tila humawi ang mga tao na parang dagat na binibigyan siya ng daan. "Adrian, darling, what are you doing?" Tawag ni Veronica. Pero hindi siya pinansin nito. Naglakad siya ng diretso patungo kay Bea. Huminto siya sa harap nito. Tiningnan niya ang pulang marka ng palad sa pisngi nito. Tiningnan niya ang mga mata nitong walang buhay. "Tama na, tita," sabi ni Adrian. Hindi tinitingnan si Veronica, pero sapat na ang lakas para marinig ng lahat. Ang boses niya ay kalmado, pero sa ilalim nito ay may isang bakal na galit. Tumingin siya sa mga tsismosang nakapaligid. "Wala na ba kayong mga magawa sa buhay niyo?" Napaiwas ng tingin ang mga tao, nahihiya. Hindi na nagsalita pa si Adrian. Dahan-dahan, hinubad niya ang kanyang suot na itim na jacket. Sa harap ng lahat, maingat niyang ipinatong ito sa mga balikat ni Bea na nagsisimula ng manginig. Ang simpleng gesto na yon ay isang deklarasyon, isang panig. Hinawakan niya ng marahan ang braso ni Bea. "Halika na," bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Walang nagawa si Bea kundi magpatangay. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman niya ang init mula sa jacket ni Adrian. Isang init na tila bumabalot sa kanyang giniginaw na kaluluwa. Sa loob ng kotse, naiwan si Imelda na tahimik na nakamasid sa lahat. Hindi siya nagsalita.
Pero ang paraan ng pagtingin niya kay Veronica ay nagbago. Nawala ang pagiging pamilya. Napalitan ito ng isang malamig na pagsusuri. Dinala ni Adrian si Bea sa loob ng kanyang kotse. Pinaandar niya ito at umalis sila mula sa lugar na yon. Iniiwan ang mga matang mapanghusga. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na paghikbi ni Bea. Nagmaneho lang si Adrian hanggang sa makarating sila sa isang tahimik na lugar na natatanaw ang dagat. Pinatay niya ang makina. Ang tunog lang ng alon ang maririnig. Ilang minuto silang nanatiling tahimik. Hinintay niyang kumalma si Bea. Nang sa wakas ay tumigil na ito sa pag-iyak, saka lang siya humarap dito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga mata niya, na dati puno ng pagdududa, ay ngayoy puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Bea dati. Isang taimtim na pakiusap. "Tell me everything," sabi niya. Ang boses ay seryoso at malumanay. "The real story." Dinala ni Adrian si Bea sa isang maliit na karinderya sa tabi ng daan. Ang amoy ng nilulutong adobo at sinangag ay kabaligtaran ng malamig na tensyon sa pagitan nila. Pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok, malayo sa ibang kumakain. "2 minuto nga po," sabi ni Adrian sa may-ari, bago muling ibaling ang tingin kay Bea. "Hindi ka pa kumakain, di ba?" Umiling lang si Bea, nakayuko pa rin. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Paano niya ipapaliwanag ang isang buhol-buhol na kwento ng kahihiyan at utang na loob. "Bea," mahinang sabi ni Adrian, "I won't judge. I just want to understand." Ang sinseridad sa boses niya ang nagbigay kay Bea ng lakas ng loob. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magkwento. Sinabi niya ang lahat, ang tungkol sa utang na loob ng kanyang ina sa isang malayong kamag-anak. Ang kamag-anak na yon na bigla na lang nag-alok ng tulong na may kapalit pala. Ang pakiusap na gumawa siya ng isang maling report tungkol sa mga donasyon sa tindahan ng Pag-asa para pagtakpan ang pagnanakaw ng nasabing kamag-anak. Sinabi niya kung paano siya tumanggi at kung paano yon naging dahilan ng galit ng kanyang ina. Natakot na takot sa ganti ng kanilang pinagkakautangan. Habang nagsasalita si Bea, nakikinig lang si Adrian. Walang putol, walang tanong. Tinititigan lang siya na para bang bawat salita niya ay iniipon at iniintindi. Nang matapos si Bea, hindi na niya napigilan ang muling pagtulo ng kanyang mga luha. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ay tila bahagyang gumaan dahil naibahagi na niya ito. Hindi alam ni Adrian ang gagawin. Alanganin siyang gumalaw. Tila gustong iabot ang kamay, pero nag-aalangan. Dumating ang kanilang order na menudo. Sa halip na magsalita, marahan niyang itinulak ang plato papalapit kay Bea. "Kumain ka muna," sabi niya. Medyo garalgal ang boses. Mas masarap umiyak ng busog. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Bea. Kumuha siya ng kutsara at nagsimulang kumain. Tama si Adrian. Ang init ng sabaw ay tila nagbibigay ng kaunting ginhawa. "Alam mo ba kung bakit naging ganoon ako sa'yo nung una?" Biglang tanong ni Adrian habang nakatingin sa malayo. Umiling si Bea. "Dahil minsan na akong naniwala." Pagpapatuloy niya. "Minsan na akong nagtiwala ng buo sa isang babae. Her name was Clarice. Akala ko, mahal niya ako. Pero ang totoo, ang mahal niya lang ay ang apelyido ko, ang pera ng pamilya ko. She taught me that love could be a transaction. Simula noon, nagtayo ako ng pader. Lahat ng lumalapit, lalo na kung galing sa sitwasyon na tulad ng sayo, I automatically assume the worst." Tumingin siya kay Bea at sa mga mata niya, nakita ni Bea ang isang lalaking sugatan din. "I was wrong about you, B. Mali ako sa paghusga sa'yo. I'm sorry." Sa sandaling iyon, hindi na sila si Adrian Alonso, ang tagapagmana, at si Bea Cruz, ang volunteer.
Sila ay 2 taong parehong nasaktan na nakahanap ng pag-unawa sa isa't isa. Samantala, sa opisina ni Imelda, tumunog ang kanyang private line. "Ma'am," sabi ng investigador sa kabilang linya, "may nakita kaming large cash withdrawal mula sa personal account ni Ma'am Veronica. 2 araw bago kumalat ang litrato. The same day, may pumasok na cash deposit sa account ng kamag-anak ng pamilya Cruz." "I see," sabi lang ni Imelda. "Continue monitoring." Pagbalik sa karinderya, tapos nang kumain sina Bea at Adrian, isang komportableng katahimikan ang namamagitan sa kanila, isang bagong simula. Biglang nag-ring ang telepono ni Adrian. Nakita niya ang pangalan ni Mark, ang kanyang assistant. "Excuse me," sabi niya kay Bea at sinagot ang tawag. "Mark, what is it?" Narinig ni Bea ang pagbabago sa tono ng boses ni Adrian habang nakikinig ito. Mula sa kalmado, naging seryoso, at pagkatapos ay nanigas ang kanyang panga. "Are you sure?" Mariing tanong ni Adrian sa telepono. "Yes, sir. 100%, sagot ng boses sa kabilang linya. "I found out who the man in the photo is, at hindi niyo po magugustuhan ang malalaman niyo." Ibinaba ni Adrian ang telepono. Ang mukha niya ay parang batong hinulma sa galit. "Sino siya?" Mahinang tanong ni Bea. Ramdam ang bigat sa hangin. "Ang pangalan niya ay Rody," sagot ni Adrian. Nanlalamig ang boses. "Isa sa mga driver messenger ni Tita Veronica. He was paid to approach you. The whole thing was a setup." Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Bea. Plinano. Ang lahat ay plinano. "We're going to expose her," sabi ni Adrian puno ng determinasyon. Bukas na bukas din. Ngunit huli na sila. Hindi nila alam na habang sila'y nag-uusap, si Veronica ay naghahanda na ng kanyang huling pinakamalaking patibong. Napagtanto niyang nawawalan na siya ng kontrol kay Adrian at kailangan na niyang tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, bago magsimula ang trabaho, ipinatawag ni Imelda si Bea sa kanyang pansamantalang opisina sa tindahan ng Pag-asa. Kinabahan si Bea. Ito na ba yon? Huhusgahan na ba siya? Pero pagpasok niya, isang ngiti ang sumalubong sa kanya. "Maupo ka, iha," sabi ni Imelda. Walang bakas ng galit sa mukha nito. "Hindi tungkol sa trabaho ang pag-uusapan natin." Tinitigan siya nito. "Nabanggit sa akin ni Adrian na may kapatid ka. Si Benok. Tama ba?" Tumango si Bea naguguluhan. "Opo, ma'am." "Anong pangarap niya?" Natigilan si Bea sa tanong. Gusto niya po maging engineer, para daw po makapagtayo siya ng matibay na bahay para sa amin. Isang malumanay na ngiti ang sumilay sa labi ni Imelda. "Isang marangal na pangarap. Siguraduhin mong matutupad yan. Education is a treasure no one can steal from you." Yun lang. "Sige na, makakabalik ka na sa trabaho mo." Lumabas si Bea sa opisina na may magaan na pakiramdam. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakita siya ni Imelda Alonso, hindi bilang isang volunteer, kundi bilang isang tao. Habang pabalik siya sa kusina, nadaanan niya si Gong Reyes na may kausap sa telepono. Tila balisa. "Opo, Ma'am Veronica," narinig niyang sabi nito. "Nandito na po. Ang special delivery." "Opo, itatago ko na po ng maayos sa safety box." Hindi ito pinansin ni Bea. Marahil ay donasyon lang iyon. Ang araw na yon ay may espesyal na okasyon. Isang grupo ng mga lokal na mamamahayag ang bumisita para i-feature ang community kitchen. Naroon si Imelda, si Adrian at si Veronica na nagpapakita ng isang pekeng ngiti sa lahat. Nasa isang sulok lang si Bea, abala sa paghahain ng pagkain, sinusubukang iwasan ang gulo. Sa kalagitnaan ng programa, umakyat si Ginang Reyes sa maliit na entablado para magbigay ng pasasalamat. Ngunit ang boses niya ay nanginginig. "Maraming salamat po sa inyong pagdalo," simula niya. "Ngunit, mayroon po kaming isang malungkot na ibabalita.
Ang cash donation po na nagkakahalaga ng 50,000 piso na para sana sa mga bata ngayong Pasko ay nawawala po. Nagkaroon ng bulungan, naglabasan ng mga kamera. Tumingin si Adrian kay Bea, nag-aalala. Biglang umakyat si Veronica sa entablado, kinuha ang mikropono. Ang mukha niya ay nagpapakita ng malaking kalungkutan at pag-aalala. Ito po ay isang napakabigat na akusasyon. Sabi niya, tila naiiyak. At napakasakit po sa amin na ibalita ito. Nag-imbestiga po kami kaagad. At sa kasamaang palad, huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa direksyon ni Bea at lahat ng mata ay sumunod sa kanyang tingin. Itinaas niya ang isang lumang leather na pitaka. Nakita namin ito sa locker ni Bea Cruz. Tumigil ang paghinga ni Bea. Lahat ng mata nakatuon sa kanya. Ang mga kamera, lahat ay kumikislap, kinukunan ang kanyang gulat at hindi makapaniwalang mukha. Ang bitag ay bumagsak na. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang tanging maririnig ay ang sunod-sunod na pag-click ng mga kamera na parang mga putok ng baril na lahat ay nakatutok kay Bea. Nakatayo lang siya roon, parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang isip niya'y blangko. Ang pitaka. Hindi yun sa kanya. Hindi pa nga siya nagkakaroon ng ganoong klaseng pitaka sa buong buhay niya. Bea Cruz, sabi ni Veronica. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Magsalita ka. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Anong ipapaliwanag ko? Isip ni Bea. Isang kasinungalingan? Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga matang mapanghusga ng mga reporter. Nakita niya ang naguguluhang mukha ni Gengebrong Reyesas. Nakita niya ang nanlilisik na mga mata ni Veronica. Pagkatapos, tumingin siya kay Adrian. Nakita niya sa mga mata nito ang galit. Hindi para sa kanya, kundi para sa situation. Nakita niya ang pagnanais nitong sumugod at ipagtanggol siya. Pero pinigilan niya ito, gamit ang isang bahagyang pag-iling. Hindi ngayon. Sa huli, ang mga mata niya ay tumigil kay Imelda Alonso. Ang matriarch ng pamilya ay nakaupo lang. Ang mukha ay kalmado at hindi mabasa. Nakatingin ito sa kanya, hindi tulad ng isang hukom, kundi tulad ng isang taong naghihintay. Naghihintay ng kung ano. Doon nagbago ang lahat sa loob ni Bea. Ang takot ay biglang nawala. Ang gulat ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Sawa na siyang maging biktima. Sawa na siyang tapak-tapakan. Huminga siya ng malalim. Itinuwid niya ang kanyang likod. Naglakad siya papalapit sa entablado. Hindi nag-aalinlangan. Inabot niya ang mikropono mula sa kamay ng isang gulat na si Veronica. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakaawa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Imelda. Hindi po sa akin ang pitakang yan, sabi niya. Ang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Umalingaw-ngaw sa buong silid. At hindi po ako magnanakaw. Isang mapaklang tawa ang narinig mula kay Veronica. Talaga ba? Pero paano mo ipapaliwanag na? Hindi po ako magpapaliwanag. Putol ni Bea. Ikinagulat ng lahat. Muli niyang ibinaling ang tingin kay Imelda. Hihiling po ako. Lahat ay naghihintay. Bigyan niyo po ako ng 24 na oras. Sabi ni Bea, ang bawat salita ay may bigat. Isang araw lang po. Para patunayan ang katotohanan. Kung hindi ko po magawa, handa po akong harapin ang pulis at anumang parusa. Isang matapang na hamon, isang sugal. That's absurd, sigaw ni Veronica. She's just buying time to escape. Hindi po ako tatakas, sagot ni Bea. Hindi inaalis ang tingin kay Imelda. I vouch for her. Isang boses ang biglang nagsalita. Si Adrian. Tumayo siya at lumapit sa tabi ni Bea. Kung tatakas siya, ako ang managot. Ang buong atensyon ngayon ay nasa kay Imelda. Ang kanyang desisyon ang magiging batas. Tinitigan niya si Bea. Sinusuri ang katatagan sa mga mata nito. Pagkatapos ng ilang sandali, na parang walang katapusan, dahan-dahan siyang tumango. Pumapayag ako, sabi ni Imelda. 24 hours, no more?
no less. Nang gabing iyon, sa bahay ni Aling Marites, tahimik ang lahat. Ang balita ay kumalat na parang apoy, pero sa pagkakataong ito, may nag-iba. Dumating si Aling Marites, hindi para magtanong, kundi para magdala ng mainit na sabaw. Umupo ito sa tabi ni Bea. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi nito. Hinahaplos ang likod ni Bea. "Hindi ka nag-iisa, nandito kami." Ilang sandali pa, dumating si Adrian. Umupo siya sa harap ni Bea. Ang sala ng laundry shop ay naging kanilang war room. "Okay?" sabi ni Adrian. "We have 24 hours. Anong meron tayo?" Nagsimulang mag-isip si Bea. Pilit niyang inaalala ang bawat detalye ng mga nakaraang araw. Ang litrato, ang driver, ang pera, ang kamag-anak. At bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang maliit, halos walang kwentang detalye. Ang kamag-anak nilang si Mang Berto. Mahilig itong magsulat. Kahit saan ito magpunta, laging may daladalang isang maliit na notebook na itim. Isinusulat nito ang lahat. Mga utang, mga gastos, mga pangalan. Parang diary. Tumingin siya kay Adrian, may bagong kislap sa kanyang mga mata. "May kilala akong posibleng may hawak ng ebidensya," sabi ni Bea. "Kailangan nating mahanap ang kwadernong yon." Nagsimula ang kanilang misyon sa dilim. "Saan natin siya hahanapin?" tanong ni Adrian habang mabilis silang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. "May maliit na paupahan si Mang Berto malapit sa pier," sagot ni Bea. Pilit na inaalala ang address. Doon siya tumutuloy kapag galing sa probinsya. Agad na pinaandar ni Adrian ang kotse. Ang mga ilaw ng syudad ay mabilis na dumadaan sa kanilang bintana. Habang nasa biyahe, hinawakan ni Adrian ang kamay ni Bea. Magiging maayos ang lahat. Samantala, naiwan si Aling Marites sa laundry shop. Alam niyang may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at naglakad patungo sa bahay ni Aling Nena. Naabutan niyang nakaupo sa dilim si Aling Nena. Tulala, halatang hindi pa natutulog. "Nena," mahinang tawag ni Marites. Hindi lumingon si Aling Nena. "Umalis ka na, Marites. Wala akong panahong makipagtsismisan." "Hindi ako naparito para dyan," sabi ni Marites. Umupo sa tapat niya. "Naparito ako para ipaalala sa'yo na anak mo si Bea." Ipinakita niya ang balita sa kanyang cellphone. Ang litrato ni Bea na napapalibutan ng mga kamera, ang headline na "Volunteer, inakusahang magnanakaw." Nanginig ang mga kamay ni Aling Nena nang makita ito. "Tingnan mo," sabi ni Marites. "Tingnan mo ang ginawa ng utang na loob mo, ang anak mo na isinakripisyo ang lahat para sa'yo. Ngayon ay nasa bingit ng kahihiyan. At nasaan ka? Dito. Nagtatago sa dilim. Ito ba ang gusto mong mangyari, Nena? Na habang buhay, dadalhin mo sa konsensya mo na ikaw ang nagtulak sa kanya sa kapahamakan?" Bawat salita ay parang sampal kay Aling Nena. Bumuhos ang kanyang mga luha. "Anong gagawin ko? Natatakot ako." Ang ina, hindi dapat natatakot. Matatag na sabi ni Marites. Ang ina, lumalaban para sa anak niya. Sa pier, natagpuan ni na Adrian at Bea ang gusali. Madilim at tahimik. Umakyat sila sa ikatlong palapag. Sa harap ng pinto ng kwarto ni Mang Berto, huminga ng malalim si Bea bago kumatok. Walang sumasagot. Sinubukan ni Adrian ang doorknob. Bukas. Dahan-dahan silang pumasok. Magulo ang kwarto. Tila may nagmamadaling umalis. Naghiwalay sila ng landas, naghahanap. "Wala dito," sabi ni Adrian. Pagkatapos tingnan ang ilalim ng kama. Nawawalan na ng pag-asa si Bea. Tumingin siya sa basurahan. Puno ito ng mga balat ng candy at upos ng sigarilyo. Pero sa ilalim ng lahat, may isang bagay na itim at pamilyar. Ang kwaderno. Mabilis niya itong kinuha. Binuklat. At naroon nga, mga petsa,
mga pangalan, mga halaga. Ang pangalan ni Veronica ay paulit-ulit na nakasulat katabi ng mga malalaking numero. Ang huling entry, 50K, final payment para sa setup kay B. Adrian, nahanap ko, sabi ni Bea. Nanginginig ang boses. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, biglang bumukas ang pinto. Si Mang Berto, gulat na makita sila. Anong ginagawa niyo dito? Sigaw nito at akmang susugurin sila. Ngunit humarang si Adrian. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa, Mang Berto. Sabi niya, kalmado pero may awtoridad. Alam na namin ang lahat. Nang makita ni Mang Berto ang hawak na kwaderno ni Bea, namutla siya, napaluhod. Patawarin niyo ako, napilitan lang ako. Sa kanilang pag-alis, nagring ang telepono ni Bea. Si Aling Marites. Bea anak, ang nanay mo. Gusto kang makausap. Ibinigay ng Ali ang telepono kay Aling Nena. Anak, humihikbing sabi ni Aling Nena sa kabilang linya. Patawarin mo si nanay. Patawarin mo ako. Sasabihin ko ang lahat ng totoo. Haharapin ko sila. Haharapin ko ang kahihiyan. Para sa'yo, anak. Napaluha si Bea. Pero sa pagkakataong ito, luha ito ng ginhawa. Kinabukasan isang formal na pagpupulong ang ipinatawag sa main office ng Alonso Corporation. Ang sabi, para raw formal na isara ang kaso. Pumasok sina Bea at Adrian sa conference room. Nakaupo na roon si Imelda sa dulo ng mesa. At sa kabilang panig si Veronica, nakangiti ng may kumpiyansa, hindi alam na tapos na ang laro. Good, sabi ni Veronica. Nandito na pala ang magnanakaw. Let's get this over with. Umupo si Bea sa tapat niya, kalmado. Ang hawak niya lang ay isang maliit na itim na kwaderno. Let's start, sabi ni Imelda. Ang boses ay walang emosyon, pinuputol ang tensyon sa silid. Veronica, please present your case. Tumayo si Veronica, puno ng kumpiyansa. Inilatag niya ang mga ebidensya, ang testimonya ni Gang Reyes na halatang napilitan lang, ang logbook kung saan nawawala ang pera, at syempre, ang pitaka. The evidence is clear. Pagtatapos ni Veronica, this girl used her sob story to gain our trust, only to steal from the very people she was pretending to help. Isa siyang ahas, a manipulative social climber. Pagkatapos niyang magsalita, lahat ng mata ay bumaling kay Bea. Hindi tumayo si Bea, kalmado lang siyang nakaupo. May sasabihin ka ba, Miss Cruz? Tanong ni Imelda. Opo, sagot ni Bea. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan, itinulak niya ang maliit na itim na kwaderno sa gitna ng makintab na mesa. Kumunot ang noo ni Veronica. What is that piece of garbage? That garbage, tita. Si Adrian ang sumagot. Tumayo at binuklat ang kwaderno. Is your entire plan written in black and white? Binasa ni Adrian ng malakas ang mga entries, ang mga petsa, ang mga halagang inilipat para sa pag-iimbestiga kay Bea, para sa pagpapakalat ng litrato at ang huling bayad para sa setup. Bawat salita ay parang isang dagok sa mukha ni Veronica na unti-unting namumutla. That's fake! Gawa-gawa niyo lang yan. Sigaw ni Veronica, nagsisimula ng magpanik. Talaga ba? Sabi ni Adrian, nagsignal siya sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Mang Berto, kasama si Aling Nena at Aling Marites. Napatayo si Veronica sa gulat. Mang Berto, ikaw ba ang may-ari ng kwadernong ito? Tanong ni Adrian. Yumuko si Mang Berto. Opo, sir. Ako po. At sino ang nag-utos sa'yo na gawin ang lahat ng nakasulat dito? Nanginginig na itinuro ni Mang Berto si Veronica. Siya po. Si Ma'am Veronica po. Liar! Hysterical na sigaw ni Veronica. Binayaran niyo sila. You're all conspiring against me. Tumingin siya kay Imelda. Manang, you have to believe me. Pamilya mo ako. Si Imelda ay nanatiling tahimik.
Pinindot niya ang isang remote control sa kanyang mesa. Isang malaking screen sa pader ang biglang umilaw. At isang video ang nagplay. Isang video mula sa isang hidden camera sa isang coffee shop. Malinaw na malinaw ang pag-uusap ni Veronica at Mang Berto. Ilang araw na ang nakalipas. Siguraduhin mong malinis ang trabaho, Berto. Sabi ng boses ni Veronica sa video. Walang dapat itirang bakas. After this, she will be gone for good. Tapos na ang lahat. Ang video, ang huling pako sa kanyang kabaong. Napaupo si Veronica sa kanyang silya. Talunan. Wala nang maikakaila. Ang kanyang mukha, na dati puno ng pagmamataas, ay ngayoy basag na basag. Tumayo si Imelda. Lumakad siya, hindi papunta kay Veronica, kundi papunta kay Bea. Huminto siya sa harap nito. Tiningnan niya ang dalaga. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti, puno ng respeto, ang sumilay sa kanyang mga labi. I am sorry for what my family has put you through, B, sabi niya ng may sinseridad. You have shown us what true character means. Pagkatapos ay humarap siya kay Veronica at ang ngiti ay naglaho. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. You speak of family, Veronica, sabi ni Imelda. Ang boses ay malamig at may bigat. Pero sinira mo ang pamilyang ito dahil sa inggit. You wanted respect? You wanted power? Hindi yan nakukuha. It is earned. Umiiyak na si Veronica. Manang, please, patawarin mo ako. Umiling si Imelda. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga nagsisisi. Ang nakikita ko lang sa'yo ay pagsisisi dahil nahuli ka. Humarap siya sa lahat. The decision is final. Lahat ay naghihintay ng parusa. Aalisin ba siya sa kumpanya? Itatakwil? Hindi kita palalayasin, Veronica, sabi ni Imelda. At ang kanyang mga salita ay mas matalim pa sa anumang parusa. Mananatili ka sa bahay na ito. Araw-araw, gigising ka sa yaman na gusto mong angkinin. Kakain ka sa mesang gusto mong pamunuan. At araw-araw, makikita mo ang lahat ng bagay na gusto mong makuha, pero hinding-hindi mo na mahahawakan kailanman. At si Bea, pagpapatuloy ni Imelda, muling bumaling sa dalaga. The community kitchen needs a new project manager, someone with integrity. The job is yours if you want it. Bago pa man makasagot si Bea, tumingin muna siya kay Veronica na ngayoy humahagulgol na. Walang galit sa mga mata ni Bea. Tanging awa. Lumapit siya rito. Sana po balang araw, mahinang sabi ni Bea, mahanap niyo ang kapayapaan na hindi nabibili ng pera. Tumalikod siya at muling humarap kay Imelda, isang bagong kabanata ng kanyang buhay ang naghihintay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tindahan ng pag-asa ay mas masigla na ngayon. Hindi na lang ito isang simpleng community kitchen. Sa pamumuno ni Bea at sa buong suporta ng pondo ng Alonso, naging isa na itong community center. May libreng aral para sa mga bata tuwing Sabado at mga livelihood seminar para sa mga nanay tuwing Linggo. Si Bea, na dating isang simpleng volunteer, ay iginagalang na ngayon ng lahat. Hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kanyang puso. Sa isang maliit na bahay na bagong pinturahan sa kanilang barangay, masayang naghahain ng hapunan si Aling Nena. Magaling na siya sa kanyang alta presyon. Ang mga tawa niya ay abot na hanggang sa kabilang kanto. Minsan kapag nag-iisa, naaalala niya ang kanyang mga pagkakamali at nakakaramdam pa rin ng kirot. Ngunit ang sakit ay napapalitan ng pasasalamat kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na buo at masaya. Natutunan niya sa pinakamasakit na paraan na ang tunay na utang na loob ay hindi sa ibang tao, kundi sa sarili niyang mga anak. Si Veronica ay nanatili sa mansyon ng mga Alonso. Tulad ng sinabi ni Imelda, nabubuhay siyang parang multo sa isang palasyo. Mayroon siya ng lahat ng karangyaan, pero wala siyang kapangyarihan, wala siyang respeto. Araw-araw, nakikita niya ang masayang pamilya nina Imelda at Adrian. Isang paalala ng lahat ng bagay
na sinubukan niyang sirain at ng kapayapaang hindi niya kailanman matatatagpuan. Isang hapon, abala si Bea sa pagtuturo sa mga bata sa community center nang may tumabi sa kanya. Mukhang mas bagay sa'yo ang maging teacher, Miss Cruz, sabi ni Adrian, may kasamang mapagmahal na ngiti. Ngumiti pabalik si Bea. Ikaw naman, Sir Alonso, parang naliligaw ka yata. Hindi na, sir, sabi ni Adrian. Adrian na lang. Umupo siya sa tabi niya. Pinapanood ang mga batang masayang nagsusulat. Ikinuwento sa akin ni Mama. Pumunta ka raw para kausapin si Tita Veronica last week. Tumango si Bea. Oo, dinalhan ko siya ng paborito niyang suman. At anong sabi niya? Wala. Isinara lang niya ang pinto. At bumabalik ka pa rin? Oo, sagot ni Bea. Ang pagpapatawad, hindi naman para sa kanya para sa sarili ko, para maging malaya. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Ang mga palad nila ay akmang-akma. You never fail to amaze me, Beatrice. Biglang may sumigaw mula sa labas. Ate, ate! Isang batang lalaki ang tumatakbo papalapit. Masayang iwinawagayway ang isang papel. Si Benok. Mas matangkad na siya ngayon at mas malusog. Ate, tingnan mo, sabi ni Benok. Ipinapakita ang kanyang report card. Top 1 ako sa klase. Niyakap ni Bea ng mahigpit ang kapatid na puno ng luha ng saya ang kanyang mga mata. Ang galing-galing mo naman, bunso. Nakatayo lang si Adrian sa gilid, pinapanood ang magkapatid. Ang simpleng eksenang iyon, ang dalisay na pagmamahalan, ang bunga ng sakripisyo. Iyon ang pamilya. Iyon ang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Iyon ang tahanan. Mamayang gabi, habang nagliligpit sila sa kusina, magkatabi silang naghuhugas ng mga plato. Bea, mahinang sabi ni Adrian. Wala nang board meetings, wala nang camera, walang press. Tumingin siya rito at sa mga mata niya, nakita ni Bea ang isang pangako. Gusto kong maging bahagi ng pamilya ninyo. Gusto kong maging dahilan ng mga ngiti nyo, hindi ng luha, kung papayag ka. Hindi iyon isang grandiyosong proposal, walang singsing, walang luhuran. Iyon ay isang alok ng isang simpleng buhay na magkasama. Isang alok na mas mahalaga pa sa kahit anong kayamanan. Ngumiti si Bea. Kumuha siya ng isang mawawibles na puno ng sabon at marahang ipinahid sa ilong ni Adrian. Sige ba? Sabi niya. Pero ikaw ang tagahugas ng plato. Forever. Nagtawanan sila. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Sa labas, ang mga bituin sa langit ng Cebu ay kumikinang, mga saksi sa isang pag-ibig na sinubok ng apoy at nabuo sa gitna ng pag-asa.